Magandang araw sa ating mga kababayan. Kamusta kayo? Ito po ang inyong lingkod, ang Monting Tinig. Ang pag-usapan natin ay tungkol po sa ipinapakalat, no, laban po kay National Bureau of Investigation Director Matibag. So, sa tingin po natin, mayroong puwersa na pilit tinitibag si NBI Director Matibag. Actually, nag-umpisa ito nung nag-testify ang director dyan po sa Justice Committee kaugnay po sa mga destabilization, kaugnay po sa mga inciting to sedition at threat na ginawa ni Sara Duterte laban po sa ating Pangulong Bongbong Marcos, First Lady at former Speaker Martin Romualdez. Ang mga ginagawa ngayon ng gumagalaw o nagmamaneho ay pilit pinapaniwala ang taong bayan na masama ang imahe ni NBI Director Matibag. Actually, napanood ko rin yung video, napakinggan ko rin, at para sa akin, walang masama doon po sa inasal ni Attorney Matibag during the time, no? Ito'y nagpapakita na kung kailangang pumalag at nasa tama, dahil kailangan pumalag. Pero gusto ko lang ipaalam sa inyo, mga kababayan, na normal lang na nasirain nila si Matibag. Dahil unang-una, mayroon ngang kapatid si Sara Duterte na galit kay Matibag. Tandaan po ninyo, itong si Matibag ay pinagkakatiwalaan din ni former President Rodrigo Roa Duterte during that time. Pero syempre, ang ating mahal na Pangulo, wala po nga, sabi ko nga sa inyo ang Pangulong Bongbong Marcos ay hindi po tumitingin sa kulay, hindi po tumitingin kung sino po yung presidente na pinaglilingkuran ng taong alam niya at kaya niyang pagkatiwalaan na makakatulong sa ating bansa. Katulad nga nito ni Attorney Matibag, ginawa niyang NBI Director, kahit appointee pa ito o related pa sa political career ni Rodrigo Roa Duterte. Kasi ang tinitingnan po ng Pangulo is ano ang makontribute mo regardless of your political color o kung sino man ang nagtiwala sa iyo prior sa pagtitiwala ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So mayroon talagang mga tinatawag na character assassination ngayon laban kay Director. Pero ang masasabi ko lang pinagkakatiwalaan at malaki ang tiwala ng presidente sa kakayahan ni Direktor Matibag na pamunuan ang ahensya na may mahalagang papel na ginagampanan para makamit po ng taong bayan ang hustisya na dapat po nilang makamit. Pero klarong-klaro ngayon na kalat na sa social media itong ganito. At saka alam mo, kung ako lang talaga ang tatanungin, inaasahan ko na mangyayari yan. Inaasahan ko na mangyayari yan na lahat po ng mga personalidad na magbigay ng testimonya at gumawa ng investigation leading to what we call this, Dutertes, ay sisirain. Tingnan mo, si Atty. Trillanes, tinitibag nila. Si General Torres, sinisiraan nila. Simula nung dinampot itong si Rodrigo Roa Duterte, kung kahit anumang kasinungalingan ay ipapakalat ng kampo ng mga maka-Duterte. So, saan tayo? Okay? Magtatanong tayo, sino ba ang nasa likod yung character assassination na ito laban po sa mga personalidad na banggit po natin. Pero ito, ang kontrobersya na ipinapakalat laban kay Director Matibag, wala yan. Maliit na bagay yan. Kasi alam naman natin na may puwersa talaga na gustong ipamukhang masama ang imahe ng NBI Director. Ikaw ba naman, sinigurado mo na verified, authentic, hindi spliced, totoo, okay? Yung video na may kinalaman sa inciting to sedition,
may kinalaman sa destabilization, may kinalaman sa pagbabanta sa buhay ng ating Pangulo, First Lady, at former Speaker na si Martin Romualdez. So mga kababayan, that's what we called a lousy move, ready to be detected with what particular motives ang mga gusto nilang ipaabot. Good thing lang, walang mga naniniwala kasi alam naman ng mga Pilipino na yung ipinapakalat nilang video laban kay Atty. Matibag, understandable yon. Kasi minsan nga, naaano tayo sa emotion dahil dinamay po kasi nang nag-post o nagbalita yung asawa ni Atty. Matibag. That's the reason why gumawa siya ng paraan, na-trigger siya, na-provoke siya. Siyempre, he wanted to protect, of course, the welfare of his wife. Considering na kahit nasa gobyerno pa siya nagtatrabaho, kung abuso at hindi naman maayos ang pagkakabalita, mag-react man talaga kahit na sino. Correct? Pero, itong maliwanag ngayon na nangyayari is, pag kinalanti mo ang mga Duterte, black propaganda ang makakalaban mo. Kasi hindi naman ito lumabas noon Lumabas lang itong mga ganitong klaseng reaksyon ni Atty. Matibag sa video sa cellphone. It's because, of course, after na nag-testify ang National Bureau of Investigation, regardless doon sa mga resulta ng kanilang investigation. Yung pagpapatawag nila kay Sara Duterte na hindi po sumipot si Sara. So of course, pinasabpina sila yung record ng investigation tungkol po doon sa assassination plot at ang daming mga sinabing detalye ng NBI director na talagang tostado at napuruhan itong si Sara Duterte. Pero bago pa man mag-testify si Atty. Matibag, si Director Matibag, ang dami ng kuda namang ang kapatid ni Sara Duterte. Katulad po dyan ni Pulong, or ni Baste, or whatsoever. Sang dami na nilang mga kuda. Mayroon pang ang lumabas na hindi daw magtatagal ang direktor. Pero ang katotohanan po dyan, ang consolation natin is matibay ang paniniwala ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Sa pagka-appoint niya kay Atty. Matibag bilang NBI Director, kaakibat na po yan ang kontrobersya, propaganda, character assassination. Syempre, meron ding ayaw kay NBI Director Matibag. Diyan po sa kanyang ahensya, mayroon din pong mga tao sa likod ng mga tao dyan sa ahensya na talagang mga natatapalan ng pera para lang sirain ang imahe ng NBI Director. Kaya ikaw, NBI Director, Matibag, ipagpatuloy lang kung ano ang nasimulan mo. Basta line lang siya sa kung anong mangyari ng ating mahal na Pangulo. Kasi hindi naman kayo pinapakialaman ng presidente. Malaya naman kayong mag-imbestiga kung sino yung iniimbestigahan nyo. Malaya naman kayong gumawa at gumanap dyan po sa inyong ahensya. Ang importante lang is, isipin ninyong mabuti ang welfare ng taong bayan. Huwag magpadala sa kontrobersya. Huwag magpadala sa intriga. Actually, normal talaga na gagawin yan. Ano pa bang ma-expect natin? Sa kampo ng mga Duterte, di ba? Expertise nila ang manira, mag-character assassinate, ipahiya ang tao, ipamukhang masama ang tao, ang kanilang ipinapaniwala lang dyan ay ang mga oplok, mga tanga, mga bobo, mga hangag, mga hangal, talampalasan na mga makaduterte na hindi po nag-iisip kung ano ang tama at kung ano ang mali. Basta makapangalandakan lang sila, ipagtanggol lang nila ang mga Duterte, tama na yun sa kanila. Pero wala silang kaalam-alam kung bakit yun po ang kanilang ginagawa. Character assassination, black propaganda against the NBI Director, hindi na po ako nagugulat dyan bilang ordinaryong mamamayan ng ating bansa. Dahil at this point of time, naniniwala ako na kung anuman ang sinabi ng NBI Director
dyan po sa Justice Committee at kung anuman ang kanyang mga reaksyon, okay, na na-trigger siya, mayroon pong mga dahilan yon. Doon po sa ginawa niya sa Justice Committee, nagserbisyo siya sa taong bayan. Hindi niya iniisip kung sino ang masagasaan. Ang importante, katotohanan ang ilalantad dyan po nang nangyari sa impeachment hearing. So normal nga itatarget ang daming mga personalidad na lumaban sa mga Duterte ngayon na tinitibag, pilit tinitibag at sinisiraan ng black propaganda. Nagkataon lang na hindi nila kaya ang paniniwala ng taong bayan. Kasi bistado na ang mga kampo ng mga Duterte They are expert sa black propaganda, character assassination, and fake news. Aside from that, bakit kailangan pang tawag nito, paniwalain sa ganyang klaseng video ang mga tao? Kaya lang, hindi po naniniwala ang mga tao, kundi ang mga Duterte diehard supporter lang. So pasensyahan tayo dahil alam naman po, bistado naman, even though ang mga Duterte diehard supporters, o kung sino mang mga parallel group dyan, wala sila mang gagawin para kundi i-discredit, siraan, at ilagay sa kontrobersya ang mga kumakalaban sa mga Duterte. So good luck na lang sa inyo dahil malaki ang tiwala ng Pangulo kay NBI Director Matibag. Maraming salamat po. Have a nice day and God bless everyone. Don't forget to subscribe.